Huwebes ng umaga, isang katawan ng babaeng estudyante na duguan ang nakabitin sa isang bakal sa labas ng paaralan. Halos mawala ng kaluluwa ang gwardya sa takot. Ito na ang ikaapat na pagpatay sa oras na ito. Simula noong nakaraang 4 na buwan sa Chosadong. May matatagpo ang bangkay ng babae bawat buwan. Ang kakaiba lang dito ay hindi lang matindi ang pamamaraan ng salarin. Gagawin niya pa itong puppet at itatali itong parang nasa krus. Isasabit niya ito sa pinakamagandang lugar. Dahil dito ay nahirapan si Jae-shin na maghanap ng ebidensya. Ngunit may nadiskubre ang kaibigan niyang si Kyung-ju na mas nakakagimbal pa. Isa siyang manunulat, kasulukuyan siyang nagsusulat ng horror na nobela. Ngunit ang ikinagulat niya ay ang paraan ng pagpatay ng misteryosong serial killer. Tila magkapareho sa inilalarawan niya sa kanyang nobela. Ano nga ba ang problema? Siguro, hindi ito isang normal na pagpatay. Ito ang katotohanan. Dahil sa kahirapan ay hindi niya na ito pinakialaman. Sa gabing yun nang umuwi siya ay natuklasan niya na binago ng may-ari ang susi ng inuupahan niyang silid. Dahil sa kahirapan ay wala siyang magawa kundi ang maging palaboy. Isang grupo ng mga motorista ang nag-spray ng fire extinguisher sa mukha, dahil dito ay nagalit siya. Tumayo siya at nakita ang magkasintahang nag-iingay sa sasakyan. Wala nang sinabi si Kyung-ju. Agad na kinuha ang bote at pinalo ang driver. Pagkatapos ay dinala niya ang babae sa banyo at pinilit siyang kumanta. Baba, mahalin mo ulit ako. Tumayo siya at kumanta ng 2 linya. Hinawakan ni Kyung-ju ang leeg niya. Sa kabutihang palad ay ilusyon lamang ito na naisip niya noong siya ay galit. Ngunit ang ilusyon na iyon ay naging tunay na kaso. Lunes ng umaga. Pinuntahan ni Kyung-ju ang may-ari. Nakiusap siya na papasukin siya ng pinto upang makuha ang mga gamit niya. Nakukulitan na ang landlord sa kanya kaya't pinagbigyan niya itong makapasok sa silid. Pagpasok ng pinto ay nakita ni Kyung-ju ang larawan ng kanyang pamilya na tinapon sa sahig ng isang tao. Ito ang tanging alaala ng pamilya niya. Sa eksenang ito, kung hihingi ng paumanhin ng landlord sa kanya, magiging maayos ang lahat. Ngunit masyado itong mayabang. Hindi na nga humingi ng patawad. Tinapakan pa niya ang larawan. Sa sobrang galit ay sinugod ito ni Kyung-ju na parang isang mabangis na hayop. Namatay ang babae dahil sa pagiging mayabang at makasarili. Matapos maglinis ay biglang nagkaroon ng ideya si Kyung-ju. Sa gabi ay sinabit niya ang katawan ng babae sa bakal. Ginawa niya ito upang magmukha itong pang-5 biktima ng serial killer. Matapos itong imbestigahan ng mga pulis ay iniugnay nila ito sa naunang 4 na biktima. Buong akala ni Kyung-ju ay nagawa niya ito ng maayos. Ngunit hindi niya alam na ang lahat ng mga biktima ay may kaugnayan sa kanya. Isang araw ay pumunta sa malapit na stationery shop si Kyung-ju upang bumili ng picture frame. Ang may-ari ng tindahan na si Hyo-yi ay pinapanood sa TV ang balita. Matapos niyang sabihin kung ano ang bibilhin ay agad itong hinanap ni Hyo-yi sa sulok. Ngunit sa sandaling ito ay sikreto niyang binigyan ng mensahe si Kyung-ju. Isang mensaheng naglalaman ng mga simpleng kataga. Pinatay mo siya, di ba? B612. Nang inig sa takot si Kyung-ju nang mabasa niya ito. Tumingin siya sa bintana ngunit wala naman siyang nakitang kakaiba. Hindi niya lubos akalain na ang may-ari ng tindahang ito ay ang totoong salarin sa 4 pang biktima. Bagaman ay inosente siya tignan ngunit sa likod nito ay isa siyang halimaw. Isang araw, ang asong pinalaki ng ilang taon ay kinain ng pagkain niya. Agad itong pinatay ni Hyo-yi. Sa palagay niya ay sa paraang ito lamang magiging mabait at tapat ang aso sa kanya. Isang gabi, ang pulis na may hawak sa kaso na si Jae-shin ay nagpunta sa bahay ni Kyung-ju para uminom. Kinuwento niya na mabigat ang presyon nitong mga nakaraan. Upang matulungan siya at makahanap ng ideya sa sinusulat niyang nobela, nais ni Kyung-ju na hiramin ang mga dokumento ukol sa mga kaso ng pagpatay. Kung tutuusin ay magkababata rin naman sila, kung kaya't may tiwala sila sa isa't isa. Gabi ng Lunes ay dinala ni Jae-shin ang mga dokumento sa kanya. Pababa na siya ng hagdan nang biglang nahulog ang mga dokumento. Ang taong tumulong sa kanya ay walang iba kundi si Hyo-yi. Napadaan lamang ito. Pagdating niya ay wala sa bahay si Kyung-ju. Sa sobrang pagkainip ay naisip niyang pakialaman ang computer. Nadiskubre niya ang nobelang sinusulat ni Kyung-ju, na eksaktong kapareho ang mga detalye sa hawak niyang kaso. Sobrang ikinagulat ito ni Jae-shin. Naririnig niya na ang mga yapak ni Kyung-ju sa labas. Nagmadali siyang patayin ang binabasa niyang nobela. Ngunit napansin ni Kyung-ju na ninenervyos siya, nais niya itong tumambay pa ng matagal. Ngunit nakahanap si Jae-shin ng palusot para makaalis. Ayaw niyang isipin na ang kababata niya ang tunay na salarin. Ngunit pagbalik niya sa trabaho ay may nangyaring hindi inaasahan. May naglagay ng 4 na rebulto sa mesa niya. Ang hitsura nila ay katulad sa 4 na biktima. Agad niyang tinanong ang mga katrabaho kung may nakapasok bang tao sa opisina. Sabi ng isa ay may isang reporter na naghahanap ng interview. Kaagad nilang kinuhaan ng fingerprints ang mesa. Ngunit hindi nila alam na pinaghandaan na ito ni Hyo-yi. Hindi niya lang dinaya ang business card. Nilagyan niya rin ng glue ang mga daliri niya. Kung kaya't hindi naisip ni Jae-shin na ang reporter ang salarin. Nakiusap siyang magpagawa ng larawan ng mukha ng reporter upang ipaskil ito sa mga daanan sa lugar nila. Sinadya niyang tawagin ng mama sa katabing tindahan. Kuya, sa palagay mo ba kamukha ko ito? Natawa ito sa kanya at tinanong siya, sa liit mong yan, sa tingin mo ba kamukha mo ang kriminal na yan? Kung makikita mo ang krimen sa personal baka nga maihi ka na lang sa takot. Magaling talaga sa pagbabalat kayo si Hyo-yi. Sa panahong iyon ay pinaplano na ni Jae-shin ang pag-iimbestiga. Biglang naalala ng katrabaho niya na ang pamamaraan ng pagpatay sa kasong ito ay nagsimula 10 taon na ang nakakalipas. Nagkaroon ng pag-asa si Jae-shin nang marinig niya ito. Nalaman niya sa pag-iimbestiga, ang biktima noong nakalipas na 10 taon ay isang babaeng nasa 30s. Pinalaki niya ang anak pagkatapos maging byuda. Buong taon siyang nagpapautang.
Hindi lang marami ang kaaway niya, ilang beses na rin siyang naging kabit. Dahil sa bulok niyang buhay ay tinigilan ito ng mga pulis. Nakalagay sa dokumento ang mga pagmamay-aring nakapangalan sa babaeng ito, kabilang ang pabrikang nagngangalang Gyeongju. Naalala ni Jae-shin na dati ay pagmamay-ari ng tatay ni Gyeongju ang pabrikang ito. Isa siyang lasingjero. Uuwi siyang lasing at binubugbog ang nanay ni Gyeongju. Madalas siyang pumunta sa bahay ni Gyeongju upang kumain. Kaya mahirap iwasan ang mapagalitan ng ama ni Gyeongju. Isang gabi ay nagtatago si Jae-shin sa bodega nila upang magpainit. Nilusob siya ng ama ni Gyeongju. Habang nagtatalo sila ay natapon sa sahig ang pugon. Nilamon ng apoy ang tatay ni Gyeongju. Pagbalik ni Gyeongju ay naging abo ang mga magulang, ang bahay at ang pabrika nila. Sabi nila ay nahanap nila ang katapusan nila dahil sa mayamang babae. Dahil dito ay naghinala na si Jae-shin. Naghiganti ba si Gyeongju sa pamamagitan ng pagpatay sa babae? Sikreto siyang pumunta sa tirahan ni Gyeongju. Sa pamamagitan ng fluorescent test ay may nahanap silang mga bakas ng dugo sa banyo. Sa sandaling iyon ay nawalan ng pag-asa si Jae-shin. Hindi niya akalain na isa siyang kriminal, ngunit hindi niya ito sinumbong sa pulis. Nakonsensya si Jae-shin dahil sa sunog dati. Dahil sa kanya ay naulila si Gyeongju. Pagdating ni Gyeongju sa silid, nalaman niyang nasa ilalim siya ng pag-iimbestiga ni Jae-shin. Tinignan ng larawan ng ginang sa pader. Naalala niya ang pangyayari sa nakaraan. Sa gabi ay nakipagkita si Jae-shin kay Gyeongju. Matapos mag-away at magtanong, nagpasya siyang arestuhin si Gyeongju. Ngunit sa gabing iyon ay dalawang pulis ang biglang pinatay. Tinali din ito sa bakal na parang mga puppet. Naunawaan na ni Jae-shin. Ang salarin sa likod ng sunod-sunod na pagpatay dati ay hindi si Gyeongju. May gumagaya sa krimen ni Gyeongju 10 taon na ang nakakalipas. Dahil sa awa ay nagpasya siyang hindi na arestuhin si Gyeongju. Plano niyang mahuli ang killer at akusahan siya sa pagpatay sa may-ari, upang malutas ang kaso. Pinakita niya kay Jae-shin ang misteryosong mensahe. Ngunit hindi nila alam kung ano ang ibig sabihin ng B612 na ito. Isang kasamahan ang nagbigay kay Jae-shin ng mahahalagang dokumento. Ang babaeng na biktima sa nakaraan ay naiwan ng ulilang nagngangalang Hyoyi. Nasa residential area ito ngayon at may-ari ng tindahang tinatawag na Little Prince. Agad itong hinanap ni Jae-shin sa internet, sa sikat na nobelang pambata na Little Prince. Ang pangunahing tauhang ay nagmula sa bituin na B612. Kaagad na naunawaan ni Jae-shin. Si Hyoyi ang totoong salarin sa kaso. Kasabay nito ay natuklasan din ni Gyeongju ang sikretong ito at nakatayo sa harap ng tindahan niya. Plano nilang harapin si Hyoyi sa gabi. Ngunit sa hapon ay may pinatay ulit siyang isang veterinaryo sa isang veterinary clinic sa lugar nila. Masamang tao rin ang edukadong biktimang ito. Lahat ng babae ay kasama niya, kabilang ang kasintahan niyang si So-yeon. Ang babaeng may suot na singsing sa labi na pinakitang nakasabit sa bakal sa umpisa ng pelikula. Nang malaman ni Hyoyi ang mga maduduming gawain ng dalawa, lumabas ang pagiging halimaw niya. Naalala niya ang nanay niya dati na laging nagdadala ng lalaki sa bahay. Kinukulong ng ina si Hyoyi sa isang silid, ngunit hindi siya isang bulag o bingi na tao. Naririnig niya ng malinaw ang lahat sa bahay. Pinaparamdam nito sa kanya ang labis na sakit. Hanggang sa gabi ay nakita niya si Gyeongju sa bahay na tinatali ang bangkay ng nanay niya. Tsaka lang nadama ni Hyoyi ang kalayaan. Makalipas ang 10 taon dahil sa kagagawan ng dalawa, sinimulan niyang gayahin ang mga pakulo ni Gyeongju. Ang una ay pumatay ng 3 babae na kagaya ni So-yeon. Kasunod ang plano niyang pagtapos sa buhay ni So-yeon at ng vet. Nakilala na ni Jae-shin ang salarin. Mag-isa siyang nagtungo sa lugar ni Hyoyi upang harapin ang halimaw na ito. Kasabay nito ay itinalaga niya ang pagpatay sa landlord kay Hyoyi. Ngunit minaliit ni Jae-shin ang kakayahan ni Hyoyi. Kung kaya't mabilis siyang nahuli nito. Madaling araw, naglakad si Gyeongju patungo sa tindahan na may dalang martilyo. Gusto niyang patayin si Hyoyi at sisihin siya sa pagpatay sa may-ari. Ngunit walang tao sa lugar ni Hyoyi. Maraming mantsa ng dugo sa sahig. Nasa mesa rin ang ID ni Jae-shin. Ang mas nakakatakot na bagay ay ang larawan sa dingding. Ito ang larawan ng ina ni Hyoyi. Naintindihan agad ni Gyeongju. Hindi niya ginaya ang mga pakulo ni Hyoyi, kundi ay sinasariwa ni Hyoyi ang kagagawa ni Gyeongju dati. Nagpadala ulit ng mensahe si Hyoyi. Teacher, hanapin mo ang kaibigan mo, bilis. B612. Galit na dinampot ni Gyeongju ang martilyo at sumugod palabas ng tindahan. Pagkalabas niya ay sinundan niya ang kotse papunta sa stadium ng paaralan. Nasa taas si Hyoyi hawak ang baril ni Jae-shin. Nakatali si Jae-shin sa bakal na parang puppet, balak niyang iligtas si Jae-shin. Hinila ni Hyoyi ang trigger at pinatay si Jae-shin. Namatay sa harap niya ang nag-iisang kaibigan. Kinuha ang martilyo at sinugod si Hyoyi. Ngunit tinutukan siya ng baril sa ulo. Nagsimulang bumuhos ang ulan. Sinabi ni Hyoyi ang sikretong tinatago niya. Noong gabing iyon ay pumasok sa bahay nila si Gyeongju upang tapusin ang buhay ng masama niyang nanay. Naging malaya si Hyoyi dahil dito. Nagsimula rin siyang humanga kay Gyeongju. Si Gyeongju ay nasa high school noong oras na yon. Tinulungan si Hyoyi ng maraming beses. Tinaboy ang mga nang-aapi sa kanya sa paaralan. Naramdaman ni Hyoyi ang pagmamahal kagaya ng ama. Sa buhay ni Hyoyi, walang hanggan ang pagmamahal ni Gyeongju. Bilang tugon kay Gyeongju, humalili si Hyoyi upang patayin si Jae-shin. Naiintindihan ni Gyeongju ang hangarin niya. Pagkatapos ng sunog ay nadiskubre ng mga pulis ang isang lighter. Akala ng lahat ay pagmamay-ari ito ng tatay ni Gyeongju. Ngunit alam na Gyeongju na kay Jae-shin ito. Sa ilang taon ay alam niyang si Jae-shin ang kalaban. Ngunit tinulungan siya nito na makatakas sa bayolente niyang tatay. Siya lang din ang tanging niyang kaibigan.
Tinulungan siya ni Hiyori na malutas ang ganitong uri ng kontradiksyon, kagaya ng pagtulong nito sa kanya na makatakas sa miserableng buhay. Upang mapadali ito sa kanya ay tinutok niya ang baril sa sarili. Ngunit hindi naglakas loob si Kyung-joo na magpasya, kaya hinila ni Hiyori ang trigger upang tapusin ang buhay niya. Hindi inaasahan ng lahat na natupad ang mga kahilingan ng halimaw na ito para sa iba. Naramdaman niya ang pag-aalaga 10 taon na ang nakakalipas. Pagkatapos ay tumigil ang pagbuhos ng ulan. Malaya siyang pumunta sa pulisya upang sumuko at harapin ang kasalanan. Pinalabas ang R-Town noong 2007. Marahil ay mahirap para sa iyo na makita ang pagiging makatao sa ibabaw ng kwentong ito, tila mga hayop na kinakain ng bawat isa, ngunit sa likod ng mga motibo ng mga hayop na ito, malalaman mo na ang nagtulak sa kanila na kumilos ay ang sangkatauhan, magmahal at mahalin sa pinakasimpleng at pinakamagandang bagay, kung tutuusin ay isang hakbang lamang ang pagitan sa kanila, tulad na lamang sa residential area. Maaaring magkasundo ang mundo at mas mapabuti.